Magandang gabi po mga kapatid. Muli tayo po ay nagpupurit nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat tayo po ay magkakasama ulit ngayong gabing ito ng Miyerkules upang atin po ulit pagsamasamahin ng ating puso at ating isipan sa atin pong pagpupuri, pasasalamat sa kabutihan ng Diyos sa bawat isa sa atin. At ito rin po ay pagkakataon para tayo ay mag-aral ng kanyang salita at patuloy na tingnan natin ang kahalagahan po ng panalangin sa buhay po natin. At ito rin po ang pagkakataon para may panalangin natin ang kahilingan ng bawat isa. Kaya sa atin pong pagpapatuloy, atin na pong buksan ang atin pong mga Bibles sa Psalm chapter 63 verse 1. Psalm 63 verse 1. Ang sabi po dito, O God, you are my God, early will I seek you. My soul thirsts for you, my flesh longs for you, in a dry and thirsty land where there is no water. Pagpalain po ng Panginoon ang pagbabasa ng kanyang salita, tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sapagkat sa gabing ito, muli mo kaming pinagsama-sama upang ikaw, Panginoon, ay amin pong purihin at pasalamatan sa kabutihan mo, sa katapatan mo, Panginoon, sa pagtugon mo sa amin pong mga panalangin. Lord, sa gabing ito, muli kaming humihingi ng gabay, ng karunungan para amin pong maintindihan ng inyong pong salita. At ito rin po ay maisagawa namin sa amin pong buhay. Kaya Panginoon, samahan mo na kami ng aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako po ay mahilig sa sports. At meron po akong ilan na natutunang laruin dahil nga po sa aking pagkahilig dito. Ilan po dito ay unang-una ay basketball. Marahil ay halos lahat ng mga Pilipino ay nakakaunawa at naglalaro ng basketball. Ang pangalawa po ay volleyball. Actually, yan po ang una kong laro na natutunan nung ako po ay high school sapagkat lahat ng mga kaklase ko ay nagva-volleyball. And then, natutunan ko rin po na mag-swimming. Lalo na nung ako po ay nagkaroon ng injury sa tuhod, sabi ng aking doktor ay kailangan mong matutong lumangoy para lumakas ulit ang iyong tuhod. At yun nga po ang aking ginawa. Natutunan ko rin po ang magbilyar, natutunan ko rin po ang mag-table tennis at mag-badminton. Hindi naman po ako magagaling sa mga larong yan, pero nakakaunawa po ako ng rules at nakakapaglaro naman po ako na kahit papaano. Isang araw po, nung ako po ay nag-aaral pa sa Bible School, nakatatlong games po ako sa volleyball at ako po ay uhaw na uhaw. At talagang basang-basa ako ng pawis. Mabuti na lang yung amin pong volleyball court ay katabi lamang yung aming kantin. Kaya pagkatapos po ng laro, nagpunta muna ako sa dorm, nagpalit muna ako ng damit sapagkat basang-basa nga po ako ng pawis at nagdiretso po ako sa aming kantin at bumili po ako ng Coke. Hindi po yung regular size kundi yung 500 ml na Coke. At pagkainom ko po nun, sabi ko, teka, uhaw pa ako. So, bumili po ulit ako ng another 500. At pagkatapos ko po inumin yun, ay uhaw na uhaw pa rin ako. Kaya bumili pa po ako ng isa pa. So, sa madalit sabi, naka 1.5 po ako. Ngunit, ang nakakalungkot po dito, naka 1.5 na ako na Coke. Pero hindi pa rin nawawala ang aking uhaw. Kaso hindi na po ako ulit bumili sapagkat wala na akong pera at saka sumasakit na po ang aking tiyan sapagkat malapit na pong mag-dinner noon. Pero takantaka ako bakit naka 1.5 na ako ay hindi pa rin nawawala ang akin pong uhaw. So alam po marahil siguro natin ang dahilan, sapagkat may element sa Coke na talagang hindi nakakapawi ng uhaw. Kundi lalo kang mauuhaw para lalo kang bumili nito. So sabi nung aking klase, bakit ka kasi uminom ng Coke? Dapat tubig muna. Kasi pagka uminom ka ng tubig, mawawala agad yung uhaw mo. At ganun nga po ang aking ginawa. Every time na naglalaro ako, every time na napapagod ako, pawisan at uhaw na uhaw ako, tubig po muna ang aking iniinom para siguradong mawala ang aking uhaw. Kayo po mga kapatid, pagka kayo ay nauuhaw, ano ang inyong iniisip na inumin? At ano ang sa tingin ninyo ay makakapawi agad ng inyong uhaw? Ngayong gabi mga kapatid, ang atin pong pag-aaralan ay tungkol sa panalangin ito ni Haring David
na ang panalangin ito ay tumutukoy sa tanging papawi lamang ng ating uhaw, ng kanyang uhaw. Okay? Sapagkat kung babasahin po natin ang talatang ito, ay makikita po natin, no, kung gaano katindi ang kanyang uhaw at kung papaano niya inihantulad yung kanyang uhaw, no, sa kanyang paghahanap sa atin pong Panginoon, at kung papaano ang Panginoon ang makakatugon at makakapagtanggal ng uhaw na kanyang nararamdaman. Ngayong gabi, pinamagatan ko po ang ating mensahe, The Real Thirst Quencher. The Real Thirst Quencher. Ang tunay na nagtatanggal ng uhaw. Okay? Kanina po, kwento ko sa inyo, yung pag-inom ko ng Coke. Akala ko, pag uminom ka ng maraming Coke, mawawala yung uhaw mo. Yung pala, mas lalo kang mauuhaw. Di po ba? At na-realize ko din na pagka uminom ka ng tubig, dun mawawala yung iyong uhaw, lalo na pagka malamig na tubig. Ito pong ating pag-uusapan ngayon pong gabi. Ito pong awit na ito na panalangin ni Haring David ay kanya pong isinulat nung siya po ay nasa disyerto, no? Nasa wilderness ng Judea. At bakit po siya naandito? Kung babasahin po natin ang 2 Samuel chapter 16 verse 14 at saka chapter 17 verses 27 to 29, ito po yung panahon na sila ay tumakas sapagkat ito nga si Absalom ay magkukudeta, no? Nagplano na patalsikin si Haring David para si Absalom ang maging hari. Pero inunahan na sila ni King David na umalis, no? Ayaw niya na magkaroon sila ng encounter ng kanyang anak sapagkat sigurado na matatalo ang kanyang anak. So dito po sa kanilang pagtakas, napapunta sila dito sa wilderness of Judea. At dito daw po sa wilderness of Judea, ayon po sa mga eksperto, ano, kung ikaw daw po ay mapapapunta dito, wala ka daw talagang makikitang anyong tubig. Wala ka rin makikitang puno. Talagang deserted place po ito. Okay? Ngunit ang isa na makikita daw po natin dito sa lugar na ito or mapapansin sa lugar na ito bukod sa walang tubig, ito daw po ay lugar na marami kang oras na mag-reflect or magmuni-muni. Okay? Kaya ito po ay nasulat, itong awiting ito ay nasulat ni Haring David nung siya ay nagpunta dito. Sapagkat sa kabila na siya ay uhaw na uhaw, dito siya nakapag-reflect, no? Dito niya na-realize na katulad ng kanyang physical thirst, no? Ganun niya katindi hinahanap parate ang Panginoon sa kanyang buhay. At ang gusto niyang ipakita dito, mga kapatid, sa panalangin ito, no, na sinulat niya na bilang awit, ang Diyos lamang ang makakapawi na tunay niya na pagkauhaw. At ngayong gabi, mga kapatid, sa atin pong pang-araw-araw na buhay, may mga pangyayari po sa atin na para bang hindi natin maunawaan, no? Hindi natin alam ang kasagutan, no? Bakit nangyayari ang mga bagay na ito? Hindi natin maipaliwanag. At kumbaga, parang tayo ay nauuhaw sa sagot, no? Talagang hindi natin malaman kung paano natin ipapaliwanag ang mga nangyayari sa atin. Katulad na lang po ng kasamaan sa atin pong bansa, ang korupsyon, no po, talagang kakaiba po ang nangyayari. Maging ang mga kalamidad, no po, na nararanasan natin, nababalitaan natin, kahit ang siyensya or mga experts ay hindi rin nila may paliwanag. Ang kaya lang nilang ipaliwanag ay yung manifestation, pero yung cause, no po, nito ay hindi nila alam. Okay? So, ngayon pong gabi, meron 3 pong resulta na ipinakita dito si Haring David. Once na ma-realize po natin that God is the real thirst quencher, no? Katulad po kung babalikan natin itong Psalm 63 verse 1, ang sabi diyan, O God, you are my God, early will I seek you, my soul thirsts for you, my body longs for you, in a dry and weary land where there is no water. Okay, so tingnan po natin itong talatang ito at makikita po natin, no, kung bakit dapat ang tingin natin sa Panginoon. Siya lamang ang makakapawi, siya lamang ang makakasatisfy ng uhaw natin sa buhay na ito.
Sapagkat nung ito ang na-realize ni Haring David, no po, ay mayroong tatlo siyang naranasan na resulta ng kanyang pagtingin sa Panginoon bilang nagpapawi ng uhaw. Okay? At naniniwala po ako sa gabing ito na yun din ang mararanasan natin, no? Pagka atin pong tiningnan ang Panginoon, no po, sinampalatayanan ang Panginoon na siya lamang ang makakatugon sa lahat ng ating pangangailangan, na siya lamang ang makakapawi, no? Ang makakasatisfy ng ating pong mga longing sa ating pong buhay. Then ang mga results pong ito ay makikita din po natin. So, ang una po na resulta, based po dito sa talatang ito na ating pag-aaralan, when God is your real thirst quencher, ang una, this will lead you to the right decision. No? This will lead you to the right decision. Mga kapatid, sa gabing ito, no po, pagka tayo po ay may hinahanap, no po, pagka meron tayong longing sa ating pong puso, no, many times, iba-iba ang ating pinagpapasyahan, no, napapagpasyahan na puntahan, no. Marami tayong inaakala na makakapuno ng atin pong hinahanap na yun or longings na yun, no. Lagi po nating naririnig, ano po, yung quotation ni Blaise Pascal nang sabi niya, there is a vacuum in our hearts, no, that only Jesus can satisfy, that only God, no, can satisfy. Kaya pagka yung vacuum na yun sa puso natin, iba ang inilagay natin, no, like material things or achievements, friends, or relationships, no, pagka yun po ang ating inilagay, hindi po mapapawi o hindi mawawala, no. Lagi ka pa ring may hahanapin. Lagi pa ring may kulang sa buhay natin, no. Hangga't hindi po natin na-realize na ang Panginoon lamang ang makakapuno, no po, nung kakulangan na yon, ang makakapawi ng uhaw na yon, lagi po tayong may hahanapin, no. Hindi po tayo magiging masaya sa buhay po na ito. So mga kapatid, sa gabing ito, ang nais ko pong makita natin, no, katulad po ng ginawa ni Haring David, when you look at God as the real thirst quencher, when you look at God na siya lamang ang makakasatisfy ng longings natin, then this will lead us to the right decision, no. Tayo po ay magpapasya ng tama, no, at ang pasyangang yon ay patuloy na sumunod, no, patuloy na magtapat sa atin pong Panginoon. Ang sabi po ng isang mangangaral, yung thirst daw po dito na binabanggit ni King David ay hindi dahil sa hindi available ang tubig. Okay? Hindi dahil sa absence of water, kundi ang dahilan kung bakit nauuhaw daw ang mga tao ay ang iniinom nila ay mga alternatives. Okay, nakuha niyo po ako. Hindi yung tunay na tubig, no. Ang iniisip natin na makakatugon ng ating mga pangailangan ay hindi ang Diyos, kundi ang ibang mga bagay. Okay? Alam po natin, no, sabi po ng Panginoong Jesucristo sa John chapter 7 verses 37 to 39, no, He is the source of the living water, no. Ang Panginoon ang pinagmumulan ng buhay na tubig. Okay? Pero ngayong gabi mga kapatid, ang dahilan kung bakit laging may kulang, no, hindi natin alam kung ano ang sagot sa mga issues sa buhay natin, ay hindi dahil sa walang available na sasagot nito, no, sapagkat ang Panginoon ay naandyan parati. Hindi dahil sa mahirap hanapin ang Panginoon, kundi iba ang atin pong hinahanap. Iba ang iniisip natin na makakasatisfy sa atin pong mga longings sa buhay pong ito. Si Haring David, kung bakit siya ay malapit sa puso ng Panginoon, sapagkat sa lahat ng problema niya, no po, sa lahat ng labanan na kanyang nakaharap, no, nadaanan sa buhay, sa Diyos lagi siya tumatakbo, no. Sa mga tanong, no po, na parang walang makasagot, no, even himself cannot answer, he always go
to God, no? Lagi niyang hinahanap, lagi niyang pinupuntahan ang Panginoon. Ngayong gabi, saan tayo pumupunta? Every time na meron tayong hindi maintindihan sa buhay na ito. Ang sabi sa 2 Chronicles 7:14, "If my people who are called by my name will humble themselves and pray, and seek my face, and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven, and will forgive their sin, and will heal their land." Okay? So makikita natin dito, ano po, ang instruction ng Panginoon. Ang kausap niya po dito ay si King Solomon, na kung ang mga sumusunod sa kanya, no, ay magpapakumbaba, no, hahanapin siya parati. Ang Panginoon, pakikinggan tayo, no, pagagalingin tayo sa lahat ng atin pong mga karamdaman. Ano po ang gustong ipakita sa atin ng talatang ito? Ang gusto po na gawin natin, no, kung kaya't sinabi ito ng Panginoon kay King Solomon, is you have to make a decision, no? Kailangan magpasya ka. Kung ako ang lalapitan mo, kung ako ang hahanapin mo, no? Kung ikaw ay magpapakumbaba, then I will forgive your sins. I will heal your land. I will listen to your prayers. Ano? At kung i-analyze po natin ang talagang hinahanap ng atin pong katawan, ng atin pong kaluluwa, ayun po ay ang atensyon ng ating Panginoon. Kaya ngayong gabi mga kapatid, ang nais ko lang na makita natin, pagka tiningnan natin ang Diyos, that He is the thirst quencher, He is the real thirst quencher, then this will lead us to the right decision. And what is that decision? To seek the Lord. Every time na tayo po ay may mga pagsubok, may mga problema, may mga hamon na kinakaharap, let's always go to the Lord, no? Sapagkat hindi po tayo bibiguin ng Panginoon, no? The Lord will always guide us, teach us, strengthen us, no, and give us wisdom kung paano natin malalampasan ang mga hamong ito sa atin pong buhay. Kaya yun po ang una, this will lead us to the right decision. Ang pangalawang resulta, hindi lamang right decision, but this will also lead us in the right direction, no? Itong pagpapasya na ito na pumunta sa Panginoon, no po, ito rin po ay magagabay sa atin sa tamang direksyon ng buhay po natin. Okay? Hindi po tayo maliligaw. Hindi tayo magkakamali. Okay? At hindi tayo uulit-ulit. Diba? Yun ang pinakaayaw natin eh. Yung back job o yung uulitin mo ulit, babalik ka ulit sa zero dahil nagkamali ka. Di po ba? Dito po, ang gustong ipakita ni King David, no? When you seek the Lord, no? When you look at Him as the real thirst quencher, this will lead us to the right direction. Ito pong desisyon na ginawa natin, no? Gagabayan po niya tayo, no? Yung pagbalik po sa Diyos, yan po ang laging tamang direksyon. At ito po tandaan natin, yung paglayo sa Diyos, yun po ang laging direksyon na ikaw ay mapapahamak at maliligaw. Okay? Ang sabi nga po sa Isaiah chapter 53 verse 6, "We all like sheep have gone astray, each of us has turned to his own way, and the Lord had laid on him the iniquity of us all." Okay? So dito po makikita natin, we all like sheep have gone astray, each of us has turned to his own way, no? Para daw tayo mga tupa, no, na nagkanya-kanya, no? Tayo po ay naligaw na sapagkat tayo po ay lumayo sa Diyos. The moment na hindi po natin isama ang Panginoon, no, sa atin pong mga decision makings, no, at maging sa atin pong pamumuhay sa mundong ito, ito po ang siguradong mangyayari. Tayo po ay hindi makakarating sa ating pupuntahan, tayo po ay maliligaw at tayo po ay mapapahamak. Ang sabi po sa Isaiah chapter 58 verse 11, "The Lord will guide you always. He will satisfy your needs in a sun-scorched land.
and will strengthen your frame. You will be like a well-watered garden, like a spring whose waters never fail. Okay, napakaganda po ng talatang ito. Ano po? When we decide to go to God, no? Pagka nagdesisyon po tayo na pumunta sa Panginoon, ang sabi niya dito, the Lord will guide you always. He will satisfy your needs in a sun-scorched land. No? So, hindi po guarantee na pagkasama natin ang Panginoon, ang lahat ng bagay ay magiging maganda, no? Magiging masarap. Okay? Ang sabi dito sa talatang ito, He will satisfy your needs in a sun-scorched land, no? Sa isang mainit, no? Mahirap na lugar, He will satisfy you, ano? He will guide you. And then ano pa ang sabi dito? And will strengthen your frame. Palalakasin ka niya. So mga kapatid, kung titingnan natin ang Panginoon as the real thirst quencher, no? This will lead us to the right decision and right direction, no? Hindi ka maliligaw kasi gagabayan ka ng Panginoon. Hindi ka manghihina kasi palalakasin ka niya. Kahit na mahirap yung dadaanan mo, kahit na nakakalito, kahit na mainit yung iyong dadaanan, the Lord will help you. At ang sabi pa dito, you will be like a well-watered garden, like a spring whose waters never fail. Okay? Well-watered, no? Lagi kang fresh, no? Lagi kang malakas, no? Well-supplied ang iyong pangangailangan. Napakaganda po ng mangyayari po sa atin, ano po? Pagka ang tingin natin sa Panginoon, He is the real thirst quencher. Siya lang ang makakapawi, siya lang makakasatisfy ng atin pong longings. At yan po ang naranasan sa dami ng labanan na kanyang nakaharap, no? Napakaraming problema, napakaraming pagsubok. Lagi siyang tumatakbo sa Panginoon. Lagi siyang pumupunta sa Panginoon at lagi niyang sinusunod ang Panginoon. Okay po, so yun po ang pangalawa na resulta if God is our real thirst quencher. Okay? Magkakaroon tayo ng tamang pagpapasya, magkakaroon tayo ng tamang direksyon, no? And then ang pangatlo at ang panghuli, we will have a right devotion, no? Magkakaroon po tayo ng tamang pagtatalaga, no, or paglalaan ng atin pong sarili. Yung devotion dito, ang ibig sabihin niyan, yun nga po, loyalty or faithfulness, no? Tayo po ay magkakaroon, no, ng tamang devotion or right devotion. At when you devote yourselves to God, no, yan po ang tamang devotion, no? Sa Diyos lang, wala nang iba. Ang sabi ni Haring David dito, kung babalikan po natin ang Psalm 63 verse 1, early will I seek you. Ang ibig pong sabihin ng early dyan, early in the morning, no? At dawn, no? Or ibig sabihin, madaling araw pa. Ano po ang kahulugan noon? Ang ibig niya sabihin, first thing in the morning, no? Bago pa magsimula ang araw niya, yun muna ang kanyang uunahin, to seek the Lord, no? Hanapin ang Panginoon. Mga kapatid, anong oras po kayo nagigising pagka umaga? At pagka kayo po ay nagising, ano ang unang pumapasok sa inyong isip? Ano ang unang ninyong ginagawa? No po? Do you seek the Lord first? Sapagkat kung yan ang inyong ginagawa, then you have the right devotion, no? Yan ang tamang paglaanan po natin ng oras natin, ng lakas natin, no po, at ng atin pong mga resources, ang Panginoon. Okay? Sapagkat diyan po natin may papakita, no, yung ating devotion sa Panginoon. Pag inuuna parati natin siya. In my experience po, at marahil karanasan din po ito ng iba sa atin, no? Pag late na po tayo nagigising, ano po, hindi na po tayo nakapag-pray, hindi na po tayo nakapag-devotion, no? Parang ang gulo ng buong araw natin, di po ba? Kasi nagmamadali tayo, natataranta tayo, di po ba?
At pagka ganun po ang ating ginagawa, mas marami po tayong mali na nagagawa. Pero ito rin po ang aking na-experience. Every time I start the day, no, with prayer and studying His Word, ito po ang number one na napapansin ko sa aking sarili. Meron pong calmness, no, sa akin pong puso. Lalo na po, every time na ako po ay magdadrive, aalis ako, ang napansin ko po, pag ako'y nagmamadali, no, sa mga nagdadrive dyan, pag hindi po ako nakapag-pray, hindi ako nakapag-aral ng salita ng Diyos, mainit ang ulo ko sa daan. No po? Kumbaga parang lahat ng tao galit ka, no? Kasi yun nga ang sinasabi nila na masama ang gising, no? Masama ang gising kasi hindi nakapag-devotion. May biroon nga kami dun sa seminary, 'di ba? Alam natin yung kasabihan na magbiro ka na sa lasing, wag lang sa bagong gising. Pero sa amin dun po sa seminary, ang biroan ay ganito. Magbiro ka na sa lasing, magbiro ka na sa bagong gising, wag lang sa hindi nag-devotion, sapagkat makakahatikim ka. Well, joke lang po yun. Pero sa totoo lang, pagka hindi mo inuuna ang Panginoon sa iyong buhay, magulo po ang mga susunod dito. Okay? Pero pagka inuna mo ang Panginoon, ang una na kanyang gagawin ay calmness, no? The Lord will clear your mind. Kasi naniniwala po ako na yun ang dahil bakit tayo nagkakamali, pagka magulo ang atin pong isip. At sa ganang lakas at talino natin, hindi po natin kayang ayusin ang mga circumstances. Only God can fix it. Diba? Kaya mahalaga po mga kapatid na tayo ay tumawag muna sa Panginoon. Mag-spend muna tayo ng oras sa Panginoon. Katulad po ng ginawa ni Haring David. Kaya kung mapapansin ninyo, ang buhay niya, no, yung mga labanan na kanyang naranasan, lagi siya nagtatagumpay sapagkat lagi niyang hinahanap ang direksyon ng Panginoon. At makikita natin yung ending ng kanyang buhay, no? Ang sabi po dito sa 1 Chronicles chapter 29, verse 26 and 27, and David, son of Jesse, was king over all Israel. He ruled over Israel 40 years, 7 in Hebron and 33 in Jerusalem. In verse 28, he died at a good old age, having enjoyed long life, wealth, and honor. His son Solomon has succeeded him as king. Okay, ito po ay ilang beses nating nabasa sa katapusan ng buhay ni King David, na sa kabila ng napakarami niyang labanan na dinaanan, walang tao na nakapatay sa kanya, di ba? Even the lion and the bear, even Goliath, di ba? Hindi siya natalo ng mga yun. Bakit? Because of the Lord. Because of God's guidance, because of God's direction in his life. At ito pa po, because he always sought the Lord, no? At naniniwala ako ngayong gabing ito, ganito rin po ang magiging ending ng buhay natin. Kung lagi nating uunahin ang Panginoon, kung lagi nating susundin ang kanyang mga instructions, no? Lahat ng kulang, no? Lahat ng pangangailangan, no? Ang Diyos lang ang makakapagbigay ng satisfaction, no? He is the real thirst quencher, no? Kung ano man ang longing natin sa buhay na ito, pagka inuna natin ang Panginoon, pag hinanap natin siya, we will be satisfied. Ngayong gabi mga kapatid, may tatlong resulta, no? When God is our real thirst quencher, no? We will always have right decision in this life. This will lead us to the right direction, no? Hindi tayo maliligaw, hindi tayo mawawala. At ang pinakamaganda nito, makakarating tayo sa ating pupuntahan. And then ang pangatlo, nawa ito po ay itanim po natin sa ating pong puso. We will have the right devotion, no? Pagka sa Panginoon lang tayo nakatingin, nakikinig, at sumusunod. The Lord will guide us, protect us, lead us, and the Lord will bless us. Tayo po'y manalangin. Salamat po Panginoon sa panalangin ito ni Haring David. Salamat po na every time na siya ay nauuhaw,
Every time na may longing ang kanyang puso, sa inyo siya tumatawag, sa inyo siya tumatakbo, kung kaya't siya po ay naging matagumpay sa kanyang pamumuno, sa kanyang pagsunod sa inyo. At alam ko po na kung gagawin din namin ang ginawa ni Haring David, yun din pong mararanasan namin. Ma-experience namin ang inyong guidance, ang satisfaction mo, ang pagpawi mo sa anumang uhaw na mayroon, Panginoon, kami. Kaya, Panginoon, sa gabing ito, nagpapasalamat kami sa paalalang ito. Nawa, nagbigay ito ng encouragement, ng comfort sa bawat isa sa amin, Panginoon. At simula ngayon, ay tingnan ka namin, Panginoon, that you are the real thirst quencher. Salamat po, ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Pagpalain tayo ng Panginoon. Mag-iingat po tayo parate at magandang gabi po sa bawat isa.